Mga kababayan, umanda na kayo sa pinakamalaking pasabog na yayanig sa buong bansa ngayong gabi dahil tila nagkatotoo na ang sinasabi nilang karma is real. Kumakalat ngayon ang usap-usapang bigla na lamang daw bumagsak at dinala sa pinakalihim na pasilidad ang ating Pangulo matapos atakihin sa puso sa loob mismo ng palasyo. Habang pilit itong itinatago ng mga autoridad, hindi na mapigilan ang paglabas ng mga detalye tungkol sa mga nagaganap na komosyon sa likod ng mga pader na dati ay akala nating matatag ngunit ngayon ay tila gumuho na sa isang kurap lamang. Hindi nyo paniniwalaan ang mga nakalap nating impormasyon mula sa mga hindi nagpakilalang saksi na nakakita sa nakakangilabot na eksenang ito kung saan nagkagulo ang mga bodyguard at mga doktor. Sinasabing ang matagal ng itinatagong karamdaman ay tuluyan ng sumabog dahil sa sobrang tindi ng mga problemang kinakaharap ng administrasyon kaya naman ang tinatawag na hidden truth ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Ito na nga ba ang hudyat ng isang malaking pagbabago o ito ay isa lamang babala na walang sino man ang nakakaligtas sa tadhana lalo na kapag ang sambayanan na ang nagsalita? Pakinggan ang bawat pintig ng balitang ito dahil baka ito na ang huling pagkakataon na marinig ninyo ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot at itinatanggi sa publiko. Abangan ang ating mas malalim na pagbusisi sa mga susunod na sandali dahil hindi kami titigil hanggat hindi na ilalantad ang bawat anggulo ng kaganapang ito na tiyak na magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Manatiling nakatutok, huwag kukurap at tandaan na sa mundong puno ng sikreto ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang sumilip at manggulat sa ating lahat. Dahil, hindi nakakatakot sa part ng mga Filipino dahil ngayon, nag-release ng statement ang Pentagon. Alam niyo naman kung ano yung Pentagon, kung yaan yung hub ng mga military defense namin ng Amerika. Marine Corps, Navy, military, name it, lahat ng mga departamento ng pag-protect sa gobyerno ng Amerika o pang digma, di ba? Yung mga ganong mga hanash. Siyempre, Sir Rayson Orarte, thank you palang, Gingging. I miss you long time no watch. Saan ka nagpunta? Busy ka sa pagpapayaman, ano? Anyway, so nakakatakot dahil yung utak ni Bangag ay mukhang nilamon na o kaya nalunod na ng tuni-tuniladang pansit. Hindi naman na bago yan. Alam niyo naman na may saltik yung gagong yan. Alam niyo naman ang adiktos ngumingiwi ng ganyan, ang lolo niyo. Tapos mukhang karigigon na yung itsura niya. Yun o, karigigon yung mukha niya, di ba? Puro parang, hindi parang kinakarma na, pag masama kanda mo, kakarigigin ka talaga. So, ano ang pumasok sa utak? Buksan natin yung utak ba? Yung mindset ba, di ba? Mindset ba? Dito mo makikita, mga palangga, na si Marcos Jr. ay, ang utak niya durug na. Okay, sabi nga ni Rocky 1988, isama mo pa yung libreng sakay niya na dump truck at patrol car. Exactly. Kita nyo, talagang puro na kabaliwan ang ginagawa ni Marcos Jr. Kaya naman nagkaletse-letse na ang buhay ninyo. So right now, I think unahin natin yung article muna, ng Pentagon. Teka, hanapin ko lang yung article, mga palangga. We will talk about that. So ngayon, pinost natin yan sa Boljakan. Kung hindi pa kayo nakaka-follow sa ating Facebook page, okay, na Boljakan, BOLDYAKN. Nandyan ko pinapost ang aking mga travel eklabush at syempre ang Maharlikan Travel News and Maharlikan Network. Share na naman dyan. Okay. So, nag-release ng statement ang Pentagon na pwedeng gawin nilang hub or manufacturing facility ang Pilipinas. So, plano pa lang naman, wala pang final decision. Kanina lang nirelease ang statement at binalita na ng Reuters, ng Japan Times at marami pang ibang mga media entities. So, sinasabing tinitingnan daw nila na posibleng gagawing ammunition facility ang Pilipinas. Okay? Anong ibig sabihin nito? Diyan itatambak kung maging magkasundo ang Pilipinas at Amerika, gagamitin na hub yung Pilipinas, dyan i-assemble yung mga armaments, okay? Or, mga pangdigma, pang-bang-bang-bang. So, ang sinasabi nito, particularly, pwede daw mag-assemble ng mga package ng 30mm cannon rounds na ginagamit ng military sa mga aircraft at iba pang mga
pang bang bang bang. Alam nyo na yon, di ba? So sinasabi dun sa report, mga palangga, na ayon dito, na ayon sa Pentagon, okay, bahagi ito sa mas malaking hakbang at hakbang ng US at mga kaalyado dito upang ilapit ang produksyon ng armas sa Asia, lalo na sa mga lugar na ituturing na posibleng flashpoints tulad ng Taiwan Strait at South China Sea. Bakit daw ito gagawin ng Amerika? Para mapabilis ang supply ng mga kagamitan ng US. Okay? Dahil nga related dito sa nangyayaring bang-bang sa Israel and Iran. So alam naman natin na mag-partnership tayo ng US and America, di ba? Gano'n naman, super friendship tayo ng bonggang-bongga. Talaga namang dapat ganun. Alright? Kasi syempre ako nasa Amerika, dapat talaga ganun ang mga eksena. So kasama sa plan, ang Japan, okay? When it comes to pagbubuo daw itong mga missile components, chuchu. So ang question natin dito, mga kababayan, kung gagawing hub ang Pilipinas, 'di ba? Gagawing sabi nga dito sa news is defense supply chain ang Pilipinas at gagawin yung mga military exercises, 'di ba? Na mga you know that already. Ang nakakaloka lang dito, teka, natin yung balita. Okay, ano sa tingin niyo? Can you comment, my darling Clementine? Okay. Here we go. Okay. So ano ang nakikita niyo dito? Alam niyo kung anong magbebenepisyo sa atin dito? Alright, pagbasahin natin ang mga comment niyo. Alright, so ang tingin ko dito, syempre sa part ng Amerika, maganda talaga doon na may allies ka na anytime pwede mong tawagan, parang friendship yan eh. Ay, friendship, medyo nahihirapan ako dito or ganyan-ganyan. Kailangan ko ng place sa aking mga businesses, chuchu-chuchu. Pwede ba gawin nating manufacturing plant yung lupa mo or mga ganyan. So parang ganun yung sistema. Mas masaya, mas okay kung may kaibigan ka. But ang question ngayon ng mamamayang Pilipino, ano yung magiging result kung papayag ang Pilipinas na maging military hub or gagawing manufacturing location ng mga armas? Okay? Okay. Kaso ang problema base ng US ang unang papasabugin, sabi ni Zorro. Exactly. So ang question natin, mabilis ba, magkakaroon ba ng agam-agam ang mga Pilipino kapag nagkaroon ng kasunduan at pumayag ang gobyerno ng Pilipinas? Of course, yes. Di ba? So, ito yung malungkot na sitwasyon ninyo dyan sa Pilipinas. Alright? Kasi wala naman sinong tao ang gustong gustong mag-bang-bang-bang. Kaya lang nandito na tayo at mag-friendship tayo. So, I don't know kung anong maging situation, kung anong magiging desisyon dyan ni Bangag. So ngayon, mga kababayan, gusto niyong malaman sa akin kung ano lang ang magbebenepisyo sa Pilipinas kapag nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at Pilipinas na payagan na gawing hub ang ating bansa. Mag-comment kayo. Sagutin ko na. Huwag natin patagalin. Yung mga AFAM. Diba, ang pakinabang ninyo, let's say for example, sa Olonga po gagawin ng hub, Cavite, wherever, sa part ng Pilipinas, mga Inday at mga Dodong, ang pakinabang natin ay ang mga AFAM, di ba? So, siyempre magdadagsaan ang mga AFAM, although makakapagbigay ng business, di ba, sa Pilipinas. Yun yung positive part. Okay? Yan yung positive. Tama ba ako doon, mga darling? Bigla ko na naisip yung mga AFAM. So, syempre magdadagsahan ng mga bruskong mga AFAM. Diba? So, darating dyan, let's say for example, babalik sila sa Olongapo, Pampanga, or wherever. Diba? Kung ano man ang location later on, ang magbebenepisyo dyan yung mga girl lalo at mga boy lalo, lahat kayo, diba? Na pwede tayong, pwede nyo pakinabangan ng mga AFAM. Ano, gusto nyo? Payagan nyo na kami. Di ba? Payagan nyo na kami na maging, hub ng Amerika, ang Pilipinas, at nagpapadala kami ng mga bonggang-bonggang AFAM.
Right? Yun yung positive. But, mga kababayan, sa seryosong usapan, ay di naman ganun kadali yan. Okay? Hindi naman ganun kadali naman na tatargetin tayo ng Iran. But you know what? Nakikita nyo na, previously may mga may mga binabang-bang-bang na mga inosente. Okay? May mga inosente. Teka, basahin ko lang itong comment kasi nakakatawa. Okay? Sabi ni Maria Olele, ang ibig sabihin palangga ang sperm cell ng AFAM. Ganun na nga yun, di ba? Magkakaroon na kayo ng DNA ng AFAM. Instant ahon sa kahirapan, sabi ni Sir Soro. But sa seryosong usapan, mga kababayan, I think papayag si Bangag. Kasi, nakita nyo naman, di ba? Thank you, sir. Di ba naalala yung pagpunta niya dito nung si pag-upo pa lang niya nung si Biden pa yung yung presidente man, nagkamay siya ba, thank you, sir, para siyang asong ulol. Pero si Trump, hindi pa sila nagkita talaga na formal na with a grand grand welcome, katulad ng ginawa doon sa official ng Japan few days ago. 'Di ba? Na grand welcome, nagyakapan pa sila nung niyakap pa siya nung official ng Japan. So, my point here bilang isang Filipino-American, mga kababayan, it's a lose-lose para sa ating mga kababayan kapag tayo ay tinarget o pag kayo dyan ay tinarget ng bang-bang-bang. Kasi tandaan ninyo, although malayo ang location ng Iran sa Pilipinas, anything could happen. Why? Kasi maaring meron na dyan sa loob or magpapadala ang Iran. Pwede kasing mangyaring ganito, tanginan nyo Pilipinas ganito, ganyan kayo pinapayagan nyo na ganito, ganon. Eto ang sa inyo. Yun yung mga possible na naiisip ko. Na mayroon na dyan na may term dyan, hindi ko lang maisip ngayon basta, mayroon na dyan mga pwedeng naka-ready na sila to deploy na gagawa ng mga eksena. Kasi hindi naman, usually naman sa giyera, yung ibang mga bansa na ang tinatarget nila ay mga inosente. It's the same thing na nangyari. Balikan natin yung history. Hindi ko porket nasa Amerika ako ay pinagtatanggol ko yung Amerika. Pero it's the same. Of course, I have to defend my country, both countries, di ba? Pero kasi kung titignan mo yung history natin, mga kababayan, the Battle of Manila, di ba? Between Japan, nung sinakop tayo ng Hapon, kung babalikan na naman natin yung history, yung mga galit natin in the past, ng mga ninuno natin, hindi talaga matatapos ang giyera. Kasi 'di ba nung tayo ay inano din ng Japan, sinakop din para matalo ang mga Hapon, nagpasabog ng bang-bang-bang ang Amerika at maraming hundreds of thousands of Filipinos ang nagurgur na mga inosente. Kaya talagang walang panalo sa bang-bang-bang. Okay? Ang panalo lang yung magkaroon kayo ng AFAM. Yun lang, pero ilalighten, huwag natin masyadong malungkot yung pag-uusapan kasi malungkot talaga ang bang-bang-bang, mga palangga. So, sabi ni Carmana, magiging busy uli ang Olongapo at Ermita, apam-apam uli. Kaysa naman ang, ang patulan mo, addictos ka tulad ni Bangag, tapos jobless, doon ka na sa apam na Navy, na brusko at military, di ba ako, practicality lang. Kasi dati, let's talk about, ilalighten up natin ang conversation natin. Kasi si Palangga kasi ito, nag-comment tungkol sa mga paapam-apam. Sabi ni Carmana, okay. Sa mga kababaihan o kalalakihan, but mostly mga kababaihan, ba't ka nga naman, kung pipiliin mo, papatol ka ba sa tambay kaysa dun sa Navy na pwede kang dalhin sa Jamaica? You have to be realistic now sa mga kababaihan ngayon. Kaya maraming mga afam-afam. And ngayon, mga kapalangga, kaya ngayon mga lalaking Pilipino, magsumikap kayo para hindi para pag meron kayong liligawan dyan na kapitbahay ninyo, over you and afam, ikaw yung pipiliin. Di ba? So ngayon, mga palangga, yun lang ang mapapakinabangan. Pero ang katotohanan, ay malungkot ang nangyayari sa ating bayan. And now, ito, kapag nagkaroon ng kasunduan, kakaba-kaba na naman ang inyong mga, let's say, sabi ko nga, kung saan lugar man yan,
gagawing hub. Kakaba-kaba na naman. Recently, may isang strategist, Chuchu daw, na ang Pilipinas ay talagang nasa delubyo na. Okay? Parang ang sinasabi dito, yung situation ngayon ng Pilipinas ay lugmok na. O yung ginamit niyang term, nasa ba yung balita na yun? Okay? Ang sabi niya, okay, ng isang analyst, okay, sa Inquirer, na sinasabi niya itong wag natin pangalanan, Leiko, anyway, nasa state of economic emergency na raw ang Pilipinas. Which is true. Okay, ako naniniwala ako doon. I don't know kung ano yung political leaning nung itong what do you call it? Itong analyst na to, mga kababayan. Pero ang punto de vista natin dito, totoo na nasa state of emergency. Okay? Economic emergency na ang Pilipinas. Nakita nyo, di ba? Magkano, the last time I checked sa balita, per liter, kung tama yung balita na yon, tumaas na ng $14 pesos to 14.50 per liter. Di ba? So per gallon is like what? Dito kasi per gallon ng aming pagtutugong bala ng ang pagtughong namon ng mga gas dito, mga palangga, per gallon, kayo dyan sa Pilipinas, per liter. So, kung $14, okay, peso, 14 per liter, so sa 4 liters, 14, 28, 28 plus 28 is 28, 56 pesos. Right? 56 pesos per gallon. Ang laki niyan. So, ilang galon ba? Can you tell me, mga darling, ilang galon o ilang litro ang ginatughong sa isang motor, yung tricycle? Comment dyan, please. Ilang litro ang laman ng tricycle at ilang litro ang laman ng jeep? Kasi ako, sa sasakyan ko na di gas, 14 liters. 14 gallons. Okay? So, let's talk about sa regular na sasakyan. 14 gallons. Ang kinocompute natin kanina, 56 per gallon ang dinagdag. Okay? So, kung 56 per gallon, sa 10 gallons lang na ilalagyan mo, itutughong mo, that's 560 pesos. Then, hindi naman tumaas ang sweldo mo. Diba? 56 kasi wala ngang contingency plan ang gobyerno ni Bangag. Kaya tama na nasa state of economic emergency na talaga ang Pilipinas. Mga kababayan, kasi nga tumaas ang bilihin, tumaas lahat for sure, bugas, lahat. Kasi syempre apektado lahat yan. Pag tumaas ang gasolina, dahil nga hindi naghanda ang Bangag, wala siyang ginawa, nangako lang, sama-sama, diba? Yung kanyang windmill na yan, for that kadyotang renewable energy, so talagang apektado ang bayan. Tataas ang presyo ng bilihin, bigas, asuka, lahat, even locals. Okay, kahit galing yan ng North, okay, Visayas, ganyan. Siyempre, gagastos ng fuel, tataas talaga dahil nga sa in connection sa crisis na dinadanas natin ngayon. Okay? Ano ba ang expect natin dito sa Bangag na to? Sobrang, dahil nga, yung speech nga lang niya, walang magandang lumalabas sa utak niya kasi sabog siya. Kasi bangag siya. Okay, we're not talking about lang sa fuel. Lahat ito hindi parang chain reaction. Hindi lang tayo nagpo-focus doon sa gas, nagtututok tayo dito sa mga bilihin at syempre, mga kababayan, even yung mga trabaho ninyo. Anong ginawa niya? Libreng sakay para magpa-impress. Meron tayong pondo, chuchu-chuchu. I think 2-point-something billion na inirelease for ayuda. Okay? Ayuda and transportation what do you call that? Benefits para sa ating mga mamamayan. Ang mga pinagbigyan na, mga tricycle drivers, right? Hindi siya nation approach. Whole nation approach. Hindi pwede sa Maynila ka lang magbibigay ng subsidy o ng ayuda sa 5,000, okay? Kasi nga, dahil sa mataas ang presyo ng kuryente. Pero ang sabi ni Bangag, few days ago sa kanyang mga press releases, sa kanyang mga balita, okay lang ang presyo ng bilihin. Wala tayong problema sa fuel. We have enough supply for 59 days. Bullshit. Pero ngayon pa lang, nagtataasan na ang presyo. Bakit nagtataasan ngayon ang presyo?
Mga buffer stock, mga stocks yan ng mga negosyante. Ibig sabihin, para sa akin, actually, ang 1 gallon is 3.8. Yes, Napoleon. 3.8 liters lang yan, to be exact. Para sa akin, na nakikita natin dito, yung mga negosyante ay nagsasamantala na. Kasi hindi naman dapat ganun ang pagtaas ng presyo ng gas. Right there, ilang weeks na ba? Ang Yera, 2 linggo na ba? Magti 3 weeks na. 3 weeks na ba? Anyway, yung mga pagtataas ngayon, ayan, kontrolado na naman ng kaibigan ni Bangag ang presyo ng langis. Dapat yung mga old stocks nila, hindi dapat yan kasali, kasali, hindi dapat nila itinataas yan sa ngayon. Kasi hindi pa naman yan pasok doon sa effect nitong bang na nangyayari sa Middle East, Israel and America. Diba? So nakita niyo yung pagsasamantala. Ngayon kawawa kayo. Okay? Kasi ang mga band-aid solution ni Bangag na ayuda-ayuda sa mga tricycle driver, pero ang totoo, yung kanyang mga amigo't amiga sa pagsisinghot ng pulburon, ng 1 toneladang pulburon, ay kinokontrol na ang presyo ng mga bilihin, itinataas na, even though hindi pa yan affected dun sa result ng bang. Nakita ninyo? Yung mga ayuda-ayuda na yan, na barya, may namatay pa yata reportedly, mayroon pang nasaktan or something, di ba? So ngayon, mga palangga, talagang babagsak o bagsak na ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. Kasi ang unang-unang maapektuhan talaga kayo. And explain na natin, even before, na ang mga day-to-day na kumikita, like nagtitinda sa palengke, jeepney drivers, tricycle drivers, yung mga below sa middle class, or even middle class, di ba? Kayo talaga ang maapektuhan. Kasi ang hindi lang maapektuhan dyan, yung mga negosyante, yung mga malalaking income, o yung mga kawatan sa gobyerno. Di ba? Ang number 1 kayo, tayo, di ba, na mga consumers. Kaluluoy talaga kayo. Ang magiging ano lang dyan, ang magbebenepisyo lang actually, na malaking benefits dyan, yung mga, what do you call that? Exporters. Okay? Pag importer ka kasi, tumaas na yung dollar ngayon, ng bonggang-bongga, di ba? Tumaas na yung dollars, yung mga, tama ba? Import? Coming in. Okay. So, yung mga importer, malaking dagok sa kanila. But yung mga exporter, yung mga nagdidegosyo sa Pilipinas, nag-export, medyo, somehow, magbe-benefit sila. Alright? Okay. Sabi ni Begawar, Madam Marlica, 1 US gallon is 3.79 liters. Okay, yeah, 3.8. Ni-round off ko na pala. Ni-round off na natin ang bonggang-bongga. So, ganun pa man, ito yung epekto kapag bangag ang presidente mo. Alright? Ngayon, di ba, ang sinasabi ng yung ibang mga OFW, mga nanonood sa akin, huwag po tayong matuwa dahil ang dolyar ay pumalo na. Sa 2 days ago, $1 is equal to 60 point something. Okay, malaki lang yan, tignan. Okay? Malaki lang pag nagpapalit ka, di ba? Yung $100 na pinadala sa'yo, magiging what? Ano tawag dito? Magiging 60, let's say yung dati yung $100, 55 o 5,500. Pag pumunta ka ngayon sa papalitan sa bangko, magiging 6,000. Siyempre, ang laki nga naman. Pero sa totoo lang, yung tinatawag nilang purchasing power ay liliit din. Kasi tulad niyan, tumaas. Kung dati 1,000, ang isang